magandang buhay. Mabuting tao. May ramdam na ramdam ni Ma'am yung mga energy natin ngayong araw na to. Isa pa nga na, magandang buhay. Mabuting tao. Napakabuting tao talaga ng klase na to, no? So, bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo at manalangin muna tayo. Hingin natin ang guide ni Lord para magawa natin ang maayos itong ating talakayan ngayong araw na to. So, hinihingi ko na maghawak kamay ng bawat isa. Yan. At ipagdasal natin ang bawat isa. Tayo tayong magdadasal. Okay? Okay, magandang buhay ulit, class. Mabuting tao. Ayan. Pero bago tayo umupo, tignan nga daw natin kung meron tayong mga kalat sa ating mga upuan, sa gilid, sa ilalim ng bangko, sa taas, kahit saan. Tignan natin kung meron kalat. Okay? Nasigurado na ba natin na walang kalat sa paligid? Okay, maaari na tayo umupo. Maraming salamat. Natin si Mayor. Mayor, pwede ba pakisabi kung sino ang libat sa ating klase ngayong araw? Si Piol, Sopo, tsaka Frost. Okay, maraming salamat, Mayor. O ngayon, bago tayo tumako sa ating talakayan ngayong araw na ito, ay magbabalik-aral muna tayo dun sa pinag-usapan natin kahapon, sa talakayan natin kahapon, para malaman natin kung handa na ba kayong makinig sa susunod nating talakayan, para malaman natin kung okay na ba talaga, nasa utak na ba ng bawat isa, yung mga napag-aralan natin kahapon. Okay? Ayan. Pakibasa nga ang panutukas. Suriin ang mga ipapakitang restriksyon at larawan. Tulaan kung anong uri ito ng pamilya. Magaling! So, ang talakayan natin or ang ating aktibidad ngayon sa ating balik-aral ay tatawagin natin hudaan mo. O, handa na ba ang lahat? Handa na. Hudaan mo. O, yan. Pakibasa nga daw ang description. Ito ay ang tradisyonal na pamilya na pinabibilangan ng ama at ina na gumagabay at nagtuturo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa mga anak. Ang mga magulang ang nagsisilbing modelo ng pagpapahalaga at sila ang nagtitigmas sa puso at isip ng mga anak na mga dapat gawin sa bawat sitwasyon. Okay, hudaan mo. Sino kaya ang nakakaalala? Ito pinag-usapan. Anong uri kaya ng pamilya itong nasa description at nasa larawan natin? Okay, Mayor? Nuclear na pamilya. Nuclear na pamilya. Palakpakan natin si Mayor. Nuclear na pamilya. Bayan natin, ang nuclear na pamilya ay yung mga tradisyonal na pamilya na kinabibilangan ng ama, ina at ang kanilang mga anak. Okay? Okay, susunod tayo. Pakibasa nga daw ang sino kaya ang ating pakibasa muna Army Imperial na pinagaling sa pangalang Jillian. Okay, pakibasa nga daw ang ating description. Maraming salamat, Jillian. Sino kaya ang nakakaalam? Extended na ulit. Lara, maraming salamat, Lara. So, itong extended na pamilya, ito yung kadalasan natin nakikita sa mga pamilyang baby. Kung saan yung mga lolo, lola, kasama natin ang naninirahan sa isang tahanan. Okay? Susunod naman tayo. Sino naman kaya? Yasmin Curtis. Okay. Kilala rin sa pangalang Maika. Okay, pakibasa nga daw ang ating description. Ay pinalawak na nag-share na ba? Sama-sama ang mga magkakapatid sa isang bubong kasama ang kanina nilang pamilya. Okay. Ano kaya ang ating ngayon? Ano kaya ang tawag sa pamilyang ito? Joint ng pamilya. Palakpakan nga daw natin. Okay? Joint ng pamilya kung saan ang mga, pag nag-asawa na, kunyari ang ating mga kapatid, ganyan. Tapos wala pa silang kakayahan na bumukod, nagsasama-sama sila sa isang tahanan. Ito yung tinatawag natin joint na pamilya. Okay, susunod naman. Sino kaya ang ating tatawagin? Ann Curtis. Nakilala rin sa pangalang Sabria. Okay, Sabria. Ito ay uri ng pamilya kasama ng asawa
Okay. Ano kaya yung tawag sa pamilya mo? Blended na pamilya. Maraming salamat. Sabi niya, walang kakalinaw natin. Okay, ang blended na pamilya, ito yung mga, pamilya ba kayo sa kalabas ng modern family? Yes. Yes, modern family, si Victoria. Okay, ito yung tinatawag natin na modern family, mga blended family, na kung saan yung nanay at tatay, meron sila mga anak labas ng marriage na tapos nagsama silang dalawa. Ganun yung blended na pamilya. Okay, sa last naman natin. Okay, last naman ito po. Ito ay isang uri ng pamilya kung saan solo lamang ang ina o ang ama na nagtatagulan sa kanyang mga anak. Ang tawag sa uri ng pamilya na ito ay Solo parent na pamilya. solo pa. Anong pangalan natin? Lisa. Lisa, maraming salamat, Lisa. Okay, tama si Lisa. Ang tawag dito ay yung mga solo parent family kung saan ang breadwinner or tumatayong ilaw ng tahanan o haligi ng tahanan ay isang tao lamang. So, siya yung nagmamanage ng buong pamilya. Wala siyang asawa. Ayun yung tawag, natin dyan. Ayun yung tawag natin. Okay. Bago tayo, ngayong alam niyo na kung ano yung iba't ibang klase ng uri ng pamilya at talagang handa na ang bawat isa para sa ating susunod na talakayan. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng isang gawain na tatawagin natin. Ayusin mo ko, baby. Okay, ngayon. Tatawagin natin, ayusin mo ko, baby. Okay, pakibasa nga daw po ang panutot. Ang klase ay hahatiin sa apat na grupo. Bawat pangkat ay bibigyan ng puzzle pieces kung saan kailangan nilang ayusin. Bibigyan lamang ng 4 na minuto ang buong klase upang matapos ang aktibidad. Okay, ngayon. Para malaman natin kung sino yung mga magkakagrupo, mabibilang tayo, pero hindi yung 1, 2, 3. Para simulan natin sa ayusin mo ko, baby. Ano yung energy? Walang mamamatay, ha? Okay? Ayusin mo. Ayusin mo ko, baby. Mo, ako, baby. Ayusin mo, ako, baby. Energy. Ayusin mo, ako, baby. Baby! Okay, ngayon. Ang pangkat na para sa ayusin dito, ano po tayo, ha? Pagpunan tayo sa ating mga grupo. Dito ang ayusin, dito ang mo, ko, at baby. Okay, paikot tayo, no? Opo, game na. Bibigyan ko lamang ng 4 na klase para matapos ang aktividad. So, isimulan na natin ang oras, ha? Meron pa kayong 3 minuto.
Tuloy natin. O sige. Pag tapos na kayo, pwede na kayo umupo ng araw. Okay, ayun natin yung upuan para tayo bumalik. Dahil napakabilis ng lahat at natapos nyo kaagad yung ating puzzle, hinigil na natin ang oras. Oh, handa mo na pala? Handa po, okay na po yung mga puzzle natin. Sigurado tayo na ayun talaga, yung magkakatugma talaga silang lahat. Yes, sigurado. Okay, ngayon sigurado na po ang lahat. Pwede po bang inikit po natin sa harap? May isa po magdidikit sa harap natin. Pagsunod-sunurin po natin, ha? Dito po natin, guys. Ayan, maayos na. Tingnan natin yung iba. Okay, mahusay. Okay, pwede na tayo umalik. O, ngayon naman, sa ating palagay, ano kaya yung ginagawa ng tablet? Nagdadala. Ano ito? Sa inyong palagay, kapag pinagsama-sama natin yung mga larawan na yan, ano kaya yung matalakayan natin na ito? Tungkol sa pamilya, ano pa kaya? Meron na tayong pamilya, ano pa kaya? Tignan natin yung bawat larawan, ano pa kaya bukod sa pamilya, pagsasamahin natin sila? Yung mga birbani ko ng bawat member. Okay, tama kayo dalawa ni Mayor. Ito ay patungkol sa mga particular na sa pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya. Ito ang ating tatalakayin para dito. Pakibasa nga, class. Pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya. Okay, pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya. Okay, ngayong alam na natin ang ating magiging talakayan, pwede mabasa nga daw ang ating layunin para sa araw na ito. Okay, wait lang. Sino si Jillian? Paghuhugas daw ng plato mamaya pagkatapos ng ating gawain. Okay. Tignan natin kung tutuparin ni Jillian ang kanyang tungkulin. Ano ang kanyang tungkulin?
porsyento ng kasanayan na natutukoy ang mga tungkulin sa pamilya na nararapat tuparin. Naipaliwanag na ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya ay nakapilitan ng mga mabuting gawin, positibong pagtingin sa sarili at nakapagpapakingay ng ugnayan sa pamilya. Naisasakilos ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya pinagbibilangan. Okay, maraming salamat, class. Alam na ng bawat isa kung ano ba yung mga layunin or yung mga magiging yung ating mga matututunan or yung ating mga magagawa pagkatapos ng ating talakayan or sa ating talakayan. Ngayon, alam na natin ang ating gagawin. Alam na rin natin kung ano ang ating gagawin. Pero, pag-usapan muna natin. Ano napapansin nyo dito sa mga larawan natin ngayon? Particular na doon sa mga ginagawa ng mga tao sa larawan. Ano kaya, napapansin nyo ba na yung kanilang kasarian? Ano ang napapansin nyo? Okay. Karaniwan po ang mga kalalakihan at gumagawa ng mga pisikal na aktividad sa bahay. Okay. Anong pangalan natin? Okay, maraming salamat, Lisa. Tama yung sinabi ni Lisa, no? Karaniwan, yung mga lalaki yung gumagawa ng mga gawain mabibigat sa ating takanan. Pero, malapit ba siyang gawin ng ating mga babae? Sa inyong palagay? Kailangan ng ano? Babae ako. Ganon energy. Kaya rin ba natin gawin yung mga aktibidad na ito? Yes. Dahil tayong mga babae, meron din tayong kakayahan katulad ng mga lalaki. So, sa klase natin ngayon, meron ba sa inyong tahanan yung gumagawa ng mga gawain panlalaki, mga tradisyonal na panglalaki, na ginagawa rin naman ng mga kakilala niyong babae? Okay. Babae ako. Okay, yung energy. Ano, ginagawa rin ba? Yes. Yes po. At yung mga lalaki naman, kaya rin ba ng mga lalaki na gawin yung mga ginagawa ng mga babae? Yes. Okay. Para malaman natin ngayon, titignan natin sino ba sa mga tao na ito, sa mga tao sa klase na ito, yung bumabasag sa tradisyonal na paniniwala patungkol sa pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya. So, magkakaroon tayo ng isang aktibidad na tatawagin natin i-share mo. Okay? Pakibasa nga daw ang ating panutot. Ang bawat estudyante ay bibigyan ng open band kung saan sila ay tuturin ng isang larawan na para sa kanila ay sumisimbolo ng isang pamilya. Sa loob nito ay kailangan i-share ang mga pangalan ng bawat kasapi ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng paglilista. Isulat sa tabi ng mga pangalan ng mga tungkulin na tinutupad ng mga ito sa kanilang tahanan. Bibigyan lamang ng 5 minuto ang buong klase upang gawin ang aktibidad. Pagkalipas ng 5 minuto ay tatawag ng guro ng mga magbabahagi ng kanilang output. Okay. Malinaw ba ang ating panutot, class? Yes. Okay. Okay, ito yung malinaw ngayong araw. Is na kasama nyo sa inyong drinks. Sa iyo, mga maayos na ulit na ayas medyo kaya ayas at 3 points yung kailangan. Napiling sila napiling mula isipan 4 points ito. 3 points nangangailangan ulit ng ulat. 2 points naman sa mga tungkol. 5 points ulit kayo. Natutunan ang napakahusay. Natutunan na napakahusay ang tungkol ng mga tao. Hindi ha, natutunan ang husay. Hindi talaga natutunan ang mga ilagay na tao ng pamilya. Kabuuan ang gagawin is okay, ngayon bibigyan ko kayo
bibigyan ko kayo ng mga pagkain. At tapos sasabihin ko habang nag-submit kayo, nais ko pag-isipan mo yung mga dagdag na tanong sa harapan. Liwanag ba, class? Yes po. Ipasa ko ito po. Meron bang mga sobra? Mga sobra po. Ay, ano na kulang pa? Kulang pa. O, sige. Ngayon, ano? Gawin na. Sige, hatiin na lang natin. Maraming salamat. Okay. Sa mga katabi nyo na walang pagtutukinan, maaari ba hatian nyo na lang sila? Yung kayo na minuto para simulan na natin. Ito ang mga tanong ha. So yung isipin nyo habang susulat kayo, kapag pinanong ng isa, sundan natin. Hindi na isipin na hindi nyo yung simbolo ng isang motor, isang lahat. Baba yung oras natin, pwede pa kayo isip. Meron ba tayo almost 3 minutes? Small.
din yan. Magkadugsong yan paggamit. Paggamit. Siguraduhin na maayos yung mga gawa ng meron na 50 seconds. Pagkakahiwalay handa, ba? Letter O yung kayo, class. Magsalita, magkadugsong. Okay, time is up, guys. Ngayon, mayroon bang nais mag-volunteer? Okay. Ito po yung ginamit ko. Mga stars, araw at gabi. Tapos puso po na nalulog yung bahay kung saan ang bawat miyembro ng pamilya nakapaloob ng sa bahay. Kasi sila, ito po yung buo, si nanay, si tatay, ako at yung kong kapatid. Bakit yung puso nasa nakapaloob yung bahay? Kasi sa pamilya namin, hindi pagkakaunawan, pero sila din yung nagiging stars sa bawat sa puso namin. At umaga hanggang gabi, hindi natatapos doon yung gampanin o tungkulin ng bawat membro ng pamilya. Si tatay nagtatrabaho at nag-iintindi din sa amin kapag wala siyang pasok para mag-provide yung mga pangangailangan namin. Si nanay tumutulong din sa tuwing pagtatrabaho upang madagdagan yung pambili namin o ng mga pangangailangan. Tapos gumagawa din sa bahay at nag-iintindi sa aming magkapatid. Ako nag-aaral, tumutulong kay nanay sa gawaing bahay at nagbibigay din gabay sa kapatid ko na mas nakabata sa akin. Ako nag-aaral at gayon din tumutulong din siya kay tatay. Kaya naman na rin niyang magtrabaho kaya minsan may job din siya na para tumulong sa amin. Maraming salamat. Okay. Napakaganda nung binahagi ni Saisa sa akin. Magkakaroon na hindi lang talaga ang trabaho natin. Ngayong nanay niya tumutulong din sa pagtatrabaho at yung tatay niya ay umiintindi rin naman sa kanilang magkakapatid. Okay, ngayon, isa pa. Okay. Ano pangalan natin sa Easy. Ito yung drawing ko. Ito po yung drawing ko. So makikita niyo po. Stop na po, stop. Ito na po yung drawing ko. So makikita niyo may heart, may parang sugat sa heart, and may price sa taas. So dito, sa heartbeat naman. Tapos si Mary. So, and dito sa loob yung heart ko. So, although kasama din sila dyan sa loob ng heartbeat. So, sinulat to dahil yung sinesymbolize na yung family one of the way I wanted to fight for the life challenges. Heartbeat symbolizing that they are the reason why I breathe. Not literally, pero parang bakit nag-continue ako lumaban and ma-achieve yung success ako. So, naging sa taas din yung cross because hindi magiging lagi yung pamilya ko. Totoong mararanasan ko sa pagmamahal ng people yung like home. Kung hindi, di rin nila na-receive nila sa Lord. Kaya aming mga sulat, alam ko naman lahat sa atin hindi lang, hindi lahat sa atin naranasan masaktan din tayo ng mga loved ones natin, mga pamilya natin. But they are also the ones who, yung parang nag-heal din sa atin. Sila din kasi yung palakasan natin at China. So, ayun lang. Napakaganda
simbolo ng pamilya para kay Rexy is tama di ba Rexy? Okay, tama. Okay, napaka-meaningful. Meron ba tayong mga natutunan doon sa mga sinabi ni Rexy? Meron. Okay, napaka-meaningful ng simbolo ng pamilya para sa kanya. Tapos din yung mga tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya ay naroon. Okay, ngayon, nalaman natin na halos lahat tayo, or dun sa dalawang ating usap, ay binabasa yung tradisyonal na paniniwala na yung mga natin, yung mga babae, ay ito lang yung kaya gawin, ito lang yung kaya niyong gawin. Ngayon, napaka-ano natin, para kaya na natin mag-multitask. Kaya natin kaya gawin ng mga lalaki kaya na gawin yung kaya ng mga babae. Okay? Ngayon, para maintindihan pa natin ng maayos, pwede bang pakibasa? Ayon sa isang artikulo na mula sa Experian Health Guides, ang gampanin base sa kasakitan ng isang tao ay dapat pagtakda ng tungkulin kung paano ang pagiging babae at lalaki. Ngunit sa paglipas ng panahon ay kapansin-pansin na hindi na ganito ang ating matanda, hindi lamang sa ating bansa, gayon din sa ibang bahagi ng daigdig. Sa matuwid, unang pagbabago sa lipunan, namulat ang mga tao sa mga pagbabago ng mga gampanin hindi lamang sa kalalakihan, maging sa mga kabaihan din. Kaya ang mga tradisyonal na tungkulin noon ay hindi na gaano tinitignan ang kamantayan ng pagbabae at paglalaki ngayon. Okay, napakahusay. Sa ating nabasa ngayon, meron bang maaaring magpaliwanag kung ano yung nilalaman ng ating binasa? Ano yung naintindihan nyo dito sa ating binasa na artikulo? Okay, magtatawag yata si ma'am, walang gusto mag-volunteer. Okay, sino kaya? Feeling ko alam ni Saisa. Ay, hindi ko feeling. Alam talaga ni Saisa kung ano yung nilalaman ng artikulo. Ano po, Ma'am Ella? Sa panahon daw po natin ngayon, ang kasarian po ay hindi na po siya, hindi na po doon nakabase kung ano po ang gampanin ng isang lalaki o isang babae sa komunidad o hindi lamang po sa dito sa bansa natin, kundi hindi rin po sa iba't ibang bansa sa buong mundo na kung ano, sa tradisyon po natin noon na ang babae po ay sa bahay lamang at hindi nag-aaral, ang kalalakihan po ay nakakapag-aral. Pero ngayon po, sa panahon natin ngayon, pantay na rin po ang pagtingin sa babae at lalaki na nakakapag-aral na rin po sila sa ngayon. Okay, palakpakan natin si Saisa. Nakaka-connect si Saisa, no? Talagang nakakonekta dito sa artikulo na ating binasa na kung saan binabasag na yung traditional, yung kanina pa natin pinag-uusapan na pinalalim pa ng artikulo, na binabasag na talaga yung kasarian na pamantayan para sa kung ano yung tungkulin ng isang babae o isang lalaki. Okay? Naintindihan ba natin yung mga yung pagkakaiba ng traditional or yung evolusyon ng mga tungkulin natin ngayon sa kasalukuyan? Okay. Parang naman yata naintindihan na ba? Yes. Okay, maraming salamat. O ngayon, na naiintindihan na natin yung tungkulin ng bawat isa na kailangan tuparin katulad ng mga sinabi ng inyong mga klase kanina, ay magkakaroon tayo ng isa pang aktibidad. Siyempre, hindi matatapos ng araw na ito. Marami tayong activity. Papagunin ko kayo. Okay, di ba? Okay. Tatawagin natin siyang tanana at mag-story. Hatiin, pakibasa. Hatiin ng guro ang klase sa tatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng tig-iisang sitwasyon kung saan kanilang susuriin at pagkatapos ay kanilang pagtutulungan sa puti ng kaakibat ng kapatid. Bibigyan lamang ng 3 minuto ang buong klase para sa gawain. Tapos ng 3 minuto ay paliliwanag ng representante ng grupo ang kanilang naging sagot. Okay, malinaw ba yung gagawin natin ngayong araw na to? Yes. Yes po. Okay. Ngayon naman, hatiin natin sa 3 grupo or pangkat yung klase natin. Ngayon, gusto kong sabihin natin, imbis na 1, 2, 3, hindi. Tungkulin ay ito pa rin. Ulitin nga natin. Tungkulin ay ito pa
Okay? Ay. Energy. Ay. Tungkulin. Ay. Harap. Okay. Okay, punta na kayo dun sa mga pangkat niyo. Ito ang tungkulin ay ayan. Tungkulin dito ay okay na yung sitwasyon sa mga binigay sa inyo. At meron mga kinakailangan natin. Ikot na para mapapagod. Diyan din sa mga pap ay sulat kung ano ba kung rubrics para sa naman yung kung paano at para kung paano isasayos yung mga gamit. Well, magsisimula na tayo ha. Minutes. Tuloy-tuloy natin ang bawat isa ay nakiki-join sa ating gawain. Kasi hindi ako sa inyo mamaya, hindi kayo yung mag-alala, ako yung pipili. Kung sino yung ma-represent ng group. Kaya, lalahanin natin na bibili yung gawain. Dapat alam mo lahat. Nung binigay ko sa inyo. At maaari naman, kapag siya, pwede kumuha kayo ng isa pang pag. Hindi meron pa tayong tubig. Yung pipili kung sino yung lalasa. Ano yung isulat? Isulat nyo yung parang maano sa mga minutes nyo siyang ipapaliwanag mamaya. Malinaw ba yung gawin natin? Okay, malinaw. Tayong laki na to. May handa na bang lahat?
20 seconds. Five seconds. Pakibasa na lang yung sinulat natin, okay? Pipili ako ng isa sa inyong grupo. Pakibasa mo. Dito sa harapan ng susunod. Ay, tapos tayo. Simulan nga daw natin sa Mayor. Pakibasa mo kung ano ang ginawa ng grupo. Sige. Tuwing araw ng linggo, pagkatapos magsimba ay nakaugalian na ng pamilya ni Arnel ang maglinis ng kanilang tahanan mula sa loob hanggang sa kanilang bago. Mga tanong, paano nakatulong kay Arnel ang palagiang pagtulong sa paglilinis ng kanilang tahanan? Bigay na kapareha sa sitwasyon ng sa kaugaliang pagtulong ni Arnel sa paglinis mula sa loob ng bahay hanggang bahay, pagkatapos magsimba ay nakakabawas ng gawa sa kanyang mga magulang. Ito rin, mababawasan ang stress ng bawat miyembro ng pamilya para naglilinis ng bahay. Okay, maraming salamat. Ano sa ginawa ni Arnel? Sa tingin niyo, ano yung epekto nun sa kanyang pagkatapos? Yung nagiging responsable. Maraming salamat. Ano ulit natin po? Nicole, maraming salamat. Okay. Ngayon, nagiging responsable. Ngayon naman, para sa ating susunod na pangkat. Okay. Joke lang. Lagi ko nakikita si Saisa. Okay, pakibasa ako ng harapan. Si Diego ang nagsisilbing tutor sa kanyang nakababatang kapatid na nasa ikalawang taon ng kanyang kaligtasan, paano nakatulong sa taas ng kapatid. Ang kanyang pagtulong ito ay tumaas ang kumpiyansa ni Diego sa sarili at sa kanyang kakayahan na tulong. Matanong. Una, paano nakatulong kay Diego ang pagtuturo sa nakababatang na nagiging dahilan upang makakuha ito ng mataas na grado sa paaralan. Pangalawa, magbigay ng kaparehas sa sitwasyon na iyong naranasan. Sa unang sagot ko, sa pamamagitan ng pagtulong ni Diego sa kanyang kapatid, nagkaroon siya ng kumpiyansa o confidence at tiwala sa kanyang sarili at mas magsisikap pa sa pagtulong sa ibang tao higit sa kanyang kapatid. Sa pagbibigay naman po ng kaparehas ng sitwasyon, ibigay ko po dito yung sitwasyon ng ate na tinutulong nung ako po ay nasa elementary, tulungan na ako sa mga takdang aralin ko na mayari at ngayon po, nagagamit nila ate yung pagtuturo nila ngayon kasi po sila po ay nakakapagturo na rin po sa panahon po natin ngayon. Okay, maraming salamat. Ngayon, makikita dun sa sinabi ni Saisa na mayroong epekto sa ano kumpiyansa. Okay, kumpiyansa. Epekto yung ginawang pagtulong sa kapatid at nagkaroon ng kumpiyansa. Ngayon naman pa sa ating panghuling grupo, pinanayaman ko si Marian Rivera na kilala rin sa pangalang Gian. Okay, Gian, makibasa nga daw po yung sagot ng inyong grupo. Kaya na mas na mga salita sa kanilang tahanan. Ang paggawa at pagtulong sa kapalagay ng loob ng mga gulang. Ang unang tanong, ano ang naging ugnayan ng palaging pagtulong ni Anne sa kanyang lalapit ng kanyang loob ng mga gulang? Sa pamamagitan po ng palaging pagtulong at paglapit ni Anne sa kanyang kamay, nagkakaroon po ng banding at ugnayan sa kanila. Umuunlad ang relasyon ng bilang pamilya. Magbigay ng parehas at sitwasyon
isa pong example dito, yung mga panahon na tumutulong kasama sa ay na nabubulos. Okay na yun na sinagot niya. Ano nakatulong? Yung pagtulong ng anong tao sa sitwasyon. Kanyang closeness. Yung paano tulong yung pagtulong ni Annie sa kanyang tao para magkaroon ng tama, di ba? Okay? Okay, ngayon, yung tungkulin na ginagawa natin, yung mga pagtupad na tungkulin, may iba't ibang epekto siya sa ating tao, sa ating pamilya, maging sa ating lipunan. Okay, ngayon, okay, ganyan. Okay, ito yung mga tatlong epekto base sa ating naging group activity. Ito yung lumabas. Yung tatlong epekto ng pagtupad sa tungkulin sa loob ng pamilya. Pakibasa nga daw ang ating unang epekto. Ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya ay nakapaghihinang ng mabuting gawi. Pangalawa, Ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay nakapagbibigay ng positibong pagtingin sa sarili. pangatlo, Ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay nakapagbibigay ng ugnayan sa pamilya. ano nga ulit itong tatlong ito? Ang mga effect, ano po yan? Okay, palakpakan nga daw na ang pangalan. Giselle, mga palakpakan nga na tama si Giselle. Isa, tama si Lisa. Ito yung mga epekto ng pagtupad ng tungkulin bawat isa. So, napakahalaga ng pagtupad sa tungkulin natin no, sa loob ng ating pamilya. Hindi lang ito meron siyang epekto sa iyong sarili, sa iyong gawa, at lalong-lalo na doon sa samahan nyo sa loob ng pamilya. Okay, meron pa kayong mga katanungan dito, class? Okay, wala na energy. Meron po ba kayong katanungan dito, class? Wala na po. Okay. Ngayon, wala na kayong katanungan. Magkakaroon tayo ng isang maikling role play. Okay, hindi ko pala tayo role play. Reflection muna tayo. Magkakaroon tayo ng isang reflection. So, sa isang malinis na papel, ipapaliwanag nyo yung kahalagahan ng pagtupad ng tungkulin sa loob ng pamilya. Tapos, isasama yung mga dito epekto nito sa isang tao at pagtupad ng buong pamilya. Ito yung rubrics para sa pagtupad. Maaari na kayo magsimula. Pwede niyong sabihin kapag tapos na tayo ng pagkatapos ng gawain natin na ito, ay ipapasa niyo siya tamang pag-ayos. Sige, mag-ano lang kayo, mag-sana kayo.
iyak, may sabihin, wala yung natutunan natin sa talakayan natin ngayon. Sino kaya? Ano kaya? Kaya yung kaya yung mahalaga ng sa loob ng pamilya. Okay naman, sa tunay na yung traditional at yung sa yun na mga tungkulin na ginawa ng mo ng ating dalawa. Maraming salamat sa ating mga gawa. Kayang gawin yung mga babae, kayang gawin yung mga lalaki, at may kayang gawin yung mga na kayang gawin yung mga babae. Ano ba kayo? Ayon ba kayo sa sinabi yung sa lumabas sa ating kaya? O, ngayon sa ating gawain. Lahat ng guys, action na. Kasi yan sa dalawang grupo. So, yung bawat grupo kayo, kami. Ipapakita lang yung mga nangyayari sa atong nila sa santahan. So, kung pwede ito, depende nyo, mas maganda kung hindi muna natin or kung mas maganda kung titignan natin yung sa loob, hindi sa doon sa traditional na ginagawa or mga kaiwala sa mga tungkulin sa pamilya. Pero sa din kung paano siya i-execute. Okay, tayong rubrics. Ito yung rubrics natin sa ating class. Okay, okay. Ngayon naman, dito, yung unahan natin, at ano naman yung ipapapat natin. Pwede mo bang yung rubrics dito sa kanila? Okay, yan. Okay po, mag-isip nyo kung paano. Hindi naman, pwede naman tayo, pero para hindi kayo magulo. Kung sa inyo, mag-compute na iba doon sa pinagdaan. Bigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa paghahanda. Pwede kayo mag-usap-usap. Mag-a-act lang kayo. Parang nasa loob tayo ng tapos ito yung mga gawain natin. Ganon. Pwede kayo mag-usap-usap. Bigyan ko kayo ng 3 minuto. Okay, tapos na ang ating
oras na ba ang lahat? Okay, mukhang madali. Dito muna tayo magsimula sa grupo na ito. Okay, kaya bibigyan lang tayo ng isang maikli lang na nila-nilaan na nagpapakita ng bawal. Ay, papakinggan. Papanood natin ang Alis mo lang na yung ay na bahala wala kami. para bukas, papasa niyo.